Hindi karaniwang marinig ang talatang ito sa mga pulpito. Sa huli, paano mo nga ba ipapaliwanag ang isang Diyos na nagsisisi? Hindi ito kasya sa lohika ng mga aklat ng pananampalataya. Pero nasa Biblia ito. At hindi ito alegorya, literal ito. Ibinubunyag ng Genesis 6. 6 ang isang bagay na napakalalim, napakagulat, kaya maraming tao ang mas pinipiling laktawan na lang ito ng tahimik. Habang karamihan sa mga pangangaral ay tumatalakay sa mga biyaya, himala at mga pangako, inilalantad ng talatang ito ang sakit na isang manlilikha sa harap ng pagtataksil ng sarili niyang nilikha. Hindi siya nagkamali, pero nakaramdam siya. Nakaramdam ng makita kung ano ang naging anyo ng sangkatauhan. At binabago nito ang lahat ng inaakala mong alam mo tungkol sa Diyos. Sa video na ito, maintindihan mo kung bakit ang pagsisising ito ay walang kinalaman sa kahinaan, at may lahat ng kinalaman sa pag-ibig. Isang pag-ibig na dumudugo. Isang pag-ibig na humaharap sa katotohanan. At kahit nasaktan, patuloy pa ring naghahanap ng pusong handang lumakat kasama siya. Pero mag-ingat, baka ang mensaheng ito ay masyadong matindi para sa mga mas nais ang isang pananampalatayang walang hiwa. Bago tayo magpatuloy sa video, tiyakin mong nakasubscribe ka na sa channel at naka-activate ang notifications. Sa ganitong paraan, hindi mo mamimiss ang alinman sa mga susunod na video na ginawa ng may malasakit para palakasin ang iyong espiritualidad at pag-alabin ang iyong pananampalataya. Napakakakaiba, hindi ba? Ang mabasa ng Diyos mismo, ang walang hanggang nilalang, ang siyang nakakaalam at nakakakita ng lahat, ay nagsisi sa isang punto ng kasaysayan. Paano nga ba yon? Hindi ba't ang pagsisisi ay para lang sa mga taong nagkamali, kumilos sa bagso ng damdamin, at saka lang na-realize ang pagkakamali? Diyan eksaktong nasusubok ang mambabasa ng Biblia. Sapagkat nang sabihin sa Genesis 6 na nagsisi ang Diyos sa paglikha ng tao, hindi lang ito isang ulat ng pangyayari, isa itong pagbubunyag na isang aspeto ng pagka-Diyos na bihirang harapin na marami. Isang mukha na nakakaramdam, nalulungkot, dama ang bigat ng mga pasya ng sangkatauhan. Sa matagal na panahon, inilalarawan si Diyos na parang isang kosmikong robot, hindi natitinag, hindi nagbabago, malamig. Pero binabasag ng talatang ito ang imaheng yon. Hindi nito ipinapakita ang isang Diyos na nagkamali, kundi ang isang Diyos na kasangkot, nakikibahagi. Nasa pagmasid sa sariling nilikha na winawasak ang sarili, hindi siya nanonood lang, siya'y nasasaktan. At ang makaramdam ay tanda ng pagiging bukas sa paghipo. Ibang-iba ito sa pagkakamali. Ito ay isang uri ng pagsisisi na hindi galing sa kamalian, kundi sa kiro. Isang sakit na, sa pagkakataong ito, may pangalan, amoy at asal, sangkatauhan. Isipin mo ang isang alagad ng sining na nakikita ang kanyang obra maestrang pinapangit ng mga kamay ng tumanggap nito. Nakakapanlumo. Hindi dahil sa gawa mismo, kundi dahil may pagmamahal na inyalay dito. Hindi sa putik na dismaya ang Diyos, kundi sa naging desisyon ng putik sa sarili nitong kalooban. Iyan ang dahilan kung bakit nakakagulat ang ganitong uri ng pagsisisi. Hindi ito technical, ito ay emotional. At ang emosyon na ito ang nagpapakita ng isang katotohanang binabaliwala na marami, ang Diyos ay may puso. At kapag sinabi niyang nagsisi siya, hindi ito tungkol sa pagwawasto ng plano, ito ay tungkol sa sugat na nilikha ng desisyong hindi kanya. At dito, nararapat ang isang mahalagang paghinto, kung ang Diyos na perpekto ay marunong malungkot, sino tayo para magpanggap na ayos lang ang lahat, kahit halatang hindi naman? May mga tao kasing tinatakpan ang kanilang sakit ng plastik na pananampalataya, akalay ang pagyak ay kahinaan. Pero ang Biblia ay nagpapakita ng isang Diyos na umiyak, nalulungkot, na kahit alam niya ang lahat, nasasaktan pa rin kapag ang kasamaan ang siyang naghahari. Binabago nito ang lahat, ang pananaw natin sa spiritualidad, sa kasalanan, at lalo na sa pananagutan. Ang salitang Hebreo na ginamit sa nagsisi ay natsyam. Hindi ito nagpapahiwatig ng isang pagkakamali, kundi ng isang malalim na dalamhati. Isang damdamin mula sa isang nilalang na, sa pagmamasid sa landas na tinahak ng kanyang nilikha, dama sa kaibuturan na kailangang may magbago. Parang isang ama na nakikitang pumapasok ang kanyang anak sa mapanganib na daan. Hindi niya pinagsisisihan ang pagmamahal, pero nasasaktan siyang makita itong nasasaktan. At dito sumusulpat ang isang katanungang nakakabagabag, nakakaramdam pa rin kaya ng ganoong sakit ang Diyos kapag tinitingnan niya tayong gayon? Ang sino mang magbabasa sa talatang ito ng mababaw ay maaring husgahan ang Diyos ayon sa pamantayan ng tao. Pero ang pagsisising ito ay ibang-iba sa atin. Hindi ito tanda ng kahinaan, ito'y patunay ng pakikipag-ugnayan. Ang relasyon. Ang isang manlilikha na hindi gumawa ng mundo para sa pagkawasak, kundi para sa pagyabong. Kapag sinabing nagsisi ang Diyos, ito'y paghahayag ng antas ng sakit na idinulot ng kasamaan ng tao.
Isang sakit na kahit siya'y Diyos ay naramdaman niya. At kumilos siya. Sapagkat ang pag-ibig ay marunong ding maging matatag. Kaya't ang talatang ito ay hindi isang iskandalo. Isa itong salamin. At sa salaming ito, dapat makita ng sangkatauhan ang sarili at mapahiya. Sapagkat ang problema ay hindi ang Diyos, kundi ang kalagayan ng mundo. Isang kalagayan kung saan ang katiwalian ay hindi na pagbubukod, kundi pamantayan. At dito na nagsimulang mabuo ang tahimik na trahedya na hahantong sa isang radikal na desisyon. Sapagkat kapag ang kasamaan ay kumalat ng walang hadlang, kailangan may mangyari. Ang sakit na naramdaman ng Diyos ay hindi biglaang lumitaw. Isa itong direktang refleksyon na mundong isinuko ang sarili sa pagkasira. Malinaw ang sinasabi ng talata, ang kasamaan ng tao ay patuloy na lumaganap. Ibig sabihin, hindi ito mga ilang pagkakamali o kahinaan. Ito ay isang bulok na sistema, isang kulturang pinaghaharian na ego at tinulugan ng konsensya. Kapag ang kasamaan ay huminto ng gulat, ito ay naging normal at ito ay babala para sa kahit anong henerasyon. Isipin mong mamuhay sa isang lipunang tinatanggap ang kawalan ng katarungan bilang pangkaraniwan, kung saan ang karahasan ay libangan at ang pagiging makasarili ay isang parangal. Ganoon ang itsura noon. Hindi lang ito isang bayan na magasuwail, kundi isang sangkatauhang nalimutan na ang kaibahan ng tama sa mali. Ang kabaligtarang moral ay ganoon kalalim, kaya pati ang gustong gumawa ng tama ay pinapatahimik. Kaya't naiintindihan ang panaghoy ng Diyos. Wala nang inosenteng dapat pangalagaan. Tanging pagkawasak na lang ang patuloy na pinapakain. Ang katiwaliang binanggit dito ay hindi lang tungkol sa politika o krimen, kundi tungkol sa kaluluwa ng tao. Isang henerasyong binago ang lahat ng orihinal na ibinigay bilang biyaya. Ang ugnayan ay naging kapangyarihan, ang komunyon ay naging kompetisyon, at ang paglikha ay naging larangan ng digmaan. Hindi lang ito pisikal na karahasan, ito ay spiritual na pagbagsak. At ang nakapagtataka, habang akala ng tao ay kontrolado niya ang lahat, lalo lang siyang nagiging alipin ng sariling pagnanasa. Isang pagkaalipin na nagkukobli sa anyong kalayaan. At iyan ang sensitibong punto. Sapagkat madalas ang kasamaan ay hindi dumarating na parang halimaw, kundi parang progreso, karapatan, karapat dapat akong maging masaya. Pero sa likod ng kinang na iyon, mayroong kahungkagang sumisigaw. Nawalan ng saysay ang nilikha. Ang mga halagang nagpapalalim ng buhay, gaya ng empatya, respeto, at sakripisyo, ay pinalitan ng mas mababang hilig. At kapag nangyari yon, wala nang puwang para sa Diyos o sa kapwa. Tanging ambisyon na lang. At ang ambisyong walang hangganan, naguhukay ng sariling bangin. Ang pinakamasaklap pa, noong panahon na iyon, ang kasamaan ay sama-samang isinasabuhay. Hindi lang ilang tao ang bulok, kundi ang buong istruktura, ang paligid, ang kaisipan, ang kultura. At kapag ang buong kapaligiran ay nabulok na, pati ang kabutihan pinakamalinis ay nanganganib na mahawa. Kaya't hindi lang nalungkot ang Diyos, nakita niya ang pangangailangang kumilos. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil umabot na sa puntong hindi na possible ang pagbabago, maliban na lang kung may panibagong simula. Parang isang doktor na, sa harap ng gangrena, ay kailangang putulin ang bahagi upang iligtas ang buo. Pero bago tayo magmadaling humusga, dapat tandaan, ang Diyos ay mapagtiis. Hindi siya basta-basta nagagalit. Ang nakita niya ay ang bunga ng daan-daang taon ng pagtanggi, kalupitan, at kabuktutan. Para itong dam na malapit ng bumigay. At kapag ang kasamaan ay tuloy-tuloy na dumarami, ang paghatol ay hindi kalupitan, kundi likas na tugon. Pero kahit ganoon, may isang bagay na pumigil sa kanya para tuluyang talikuran ang lahat. Isang lalaking matuwid na lumalakad sa kabaligtaran ng karamihan. Hindi siya sumisigaw sa mga lansangan, ni nangangalap na madla. Pero ang kanyang buhay ay isang tahimik na pangangaral. Seno. Habang ang mundo ay patuloy na lumulubog, pinili niyang lumakad kasama ng Diyos. Hindi siya perpekto, pero siya ay matuwid. At ang ganitong katapatan, sa gitna ng kabulukan, ay kumikislap na parang ilaw sa isang gabing walang bituin. Sapagkat kung minsan, sapat na ang isang taong nagpasya na huwag masira, para muling buhayin ang pag-asang may bagong simula. Kapag binabasa natin na nagsisi ang Diyos, kadalasan ang unang reaksyon ay pagkagula. Sapagkat para sa atin, ang pagsisisi ay laging konektado sa pagkakamali o kakulangan sa pagtantya. Ngunit sa orihinal na Hebreo, ang salitang ginamit ay nacham. At ang nacham ay hindi tumutukoy sa pagkakasala, kundi sa isang uri ng sakit na nagmumula sa kaibuturan ng puso. Isang dalamhati na hindi dahil may maling nagawa, kundi dahil sa nakita mong naging bunga ng isang bagay na sinimulan mo sa pag-ibig. Parang isang pusong, kahit nagmahal ng perpekto, ay nasasaktan sa pagtataksil ng kabilang panig. Habang ang pagsisisi ng tao ay dumarating pagkatapos ng pagkakamali, ang sa Diyos ay dumarating sa harap ng sakit.
Ang atin ay reaksyon, ang sa kanya ay malasakit. Tayo'y nagsisisi dahil tayo'y pumalpak. Ang Diyos ay nalulungkot dahil nakita niya kung paano ginamit na malayang kalooban ng tao ang bagay na nilikha niya ng may ganap na pag-alaga. Malaki ang kaibahan. Sapagkat ang ating pagsisisi ay kadalasang makasarili, nagsisi ako dahil nasaktan ako. Samantalang ang sa kanya ay malawak, may kaugnayan, nasasaktan ako dahil sinisira nito ang lahat na mabuti. Isipin mo ang isang guro na naglaan ng buwan para turuan ang isang estudyante. Ibinuhos niya ang kanyang panahon, pesensya, at mga kagamitan. Pero sa huli, pinili na estudyante na mandeya. Hindi nagsisi ang guro sa pagtuturo, ngunit nasaktan siya sa kung anong naging bunga nito. Isang dalamhating ipinanganak mula sa pagmamahal, hindi sa kabiguan. At ito mismo ang ipinapakita sa Genesis, isang manlilikha na, sa harap ng nilikha niyang tinahak ang daang walang balikan, ay nakaramdam ng sakit na isang nagbigay ng lahat, at tinanggihan. Ipinapakita rin nito ang isang nakakamanghang katotohanan tungkol sa Diyos, hindi siya manhid. Ang kakulangan sa emosyon ay hindi tanda ng pagka-Diyos, sa katunayan, kabaligtaran ito. Ang marunong maapektuhan sa nangyayari sa kapwa ay palatandaan ng tunay na pagmamalasakit. Nagmamalasakit ang Diyos. Hindi siya tumitingin sa mundo na parang may hawak na checklist ng mga kasalanan. Nakikiramdam siya. Nakakakita siya ng hindi nakikita ng iba. Nakakarinig siya ng mga iyak na walang ibang nakakarinig. At kapag ang kasamaan ay kumalat hanggang mawala ang anyo ng mundo, siya ay nalulungkot bago pa man siya humatol. Kaya ang pagsisisi ng Diyos ay dapat maunawaan bilang isang malalim at mapagmahal na tugon, hindi bilang isang cosmic na pagkakamali. Ipinapakita nito na hindi siya walang pakialam sa nangyayari dito sa lupa. Hindi siya isang boss sa langit na nakaupo lang at nagbibigay ng utos. Siya ay isang ama. Isang amang nasasaktan, nalulungkot, ngunit hindi nawawala ang kabutihang likas niya. Binabago nito ang pananaw natin sa sariling kabiguan, at sa posibilidad ng panibagong simula. At ito pa ang isang makapangyarihang detalye, ang parehong Diyos na nagdadalamhati sa katiwalian ng sanlibutan ay siya ring umaabot upang panatilihing buhay ang pag-asa. Ang sakit na nadama niya ay hindi naging dahilan upang tumigil, bagkus ito ang nagtulak upang kumilos. Kahit ramdam niya ang bigat ng kasamaan, pinili pa rin niyang hindi talikuran ang lahat. Naniniwala pa rin siya. At sa halip na burahin ang lahat, pinili niyang iligtas ang isang bahagi. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa gitna ng guho, may isang pusong tumitibok pa rin sa ritmo ng langit. Isang pusong maaring maging pundasyon ng isang bagong simula. May pangalan ang pusong yon. May pamilya. May pananampalataya. At nakita ito ng Diyos. Habang ang lahat ay nakatingin sa kaguluhan, tumingin siya kay Noe. Sapagkat paminsan-minsan, sa gitna ng pinakamalalim na kirot, doon nakakahanap ng puwang ang pag-asa upang sumibol. At kung ang pagsisisi ng Diyos ay nagpapakita kung gaano siya nasasaktan, ang pagpili kay Noe ay nagpapakita kung gaano pa rin siya umaasa. Ang imahe ng isang Diyos na nasasaktan ay maaring hindi tanggap ng mga taong lumaking naniniwala sa isang malayong manlilikha. Pero narito, sa simula pa lang ng Genesis, ang isang napakalalim na katotohanan, ang sakit ng pagkadismaya. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pag-ibig. Hindi nasaktan ang Diyos dahil umasa siya ng perfection, kundi dahil nag-invest siya sa ugnayan. Nilalang niya ang tao ayon sa kanyang wangis, ibinahagi ang hininga ng buhay, inyalok ang kalayaan, at sa kapalit, tinanggap niya ang kawalan ng pasasalamat, karahasan, at pagwawalang bahala. At masakit yon. Masakit para sa kahit sinong ama. Ang bahaging ito ng kasulatan ay hindi nagpapakita ng isang Diyos na galit at mapaghiganti, kundi ng isang Diyos na malungkot, na nasasaktan bilang isang nagmamahal ng lubos. Isang sakit na isang nilalang na nagbigay ng lahat at nasaksihang gumuho ito sa harapan niya. At hindi dahil sa kakulangan ng babala. Ilang henerasyon ang dumaan na binaliwala ang paalala, kinutya ang katotohanan, at itinuring na wala lang ang kanyang presensya. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi dahil sa hinaharap, kundi sa kasalukuyan, sa panonood ng sarili niyang nilikha na naging dinakilala. Parang isang tahanang itinayo mo na may buong pag-aaruga, tapos makikita mong winawasak ito mula sa loob. Marami ang pilit na ginagawa itong bahagi ng kasulatan na parang simbolismo lang, pero ang sinumang nagbabasa ng may bukas na puso ay makikita, ito'y tinig ng isang ama. Isang amang sinusundan ang bawat desisyon ng mga anak, kahit pa ang mga ito ay lumalayo sa kanya. At walang sakit na hihigit pa sa makita mong nawawala ang mahal mo, at pinipili pa nila ito. Kaya ganoon kabigat ang pagsisising ito. Hindi ito galing sa lohika. Galing ito sa damdamin. Sa pagkabigong nag-ugat sa pagmamahal. At makikita mo ring ang pagkadismayang ito ay hindi galing sa isang malaking pagkakamali lang.
Ito'y bunga na maraming malilit na paglihis, malilit na makasariling pagpili, malilit na katahimikan sa harap ng kasamaan. At kapag pinagsama-sama, isang napakalakas na sigaw sa langit ang lumalabas. Narinig ng Diyos ang sigaw na iyon. Nakita niya ang nangyayari sa likod ng mga eksena ng sangkatauhan. At kahit siya'y makapangyarihan, pinili niyang makaramdam. Sapagkat ang makaramdam ay bahagi ng kung sino siya. Hindi siya lumalang mula sa malayo, lumalang siya mula sa kalooban. Na may ugnayan, na may paglalambing. Kaya kapag inisip natin ang isang Diyos na nasasaktan, hindi natin binabawasan ang kanyang kadakilaan, kinikilala natin ang kanyang lalim. Ang Diyos na marunong makaramdam ay Diyos na tunay na nakikibahagi. At ito, sa halip na maging kahinaan, ay pinakadalisay na anyo ng lakas. Sapagkat ang sinumang nagmamahal ay laging nakabukas sa sakit. At ang Diyos, kahit eternal, ay hindi umiwas sa panganib na ito. Alam niya ang pwedeng maging bunga ng pag-ibig. At kahit ganoon, minahal pa rin niya. At ang pusong Diyon na nasaktan, sa halip na talikuran ng mundo, ay humanap ng alternatibo. Isang bagay o isang tao na kayang panatilihing buhay ang orihinal na ningas, na magpapaalala sa mundo na may ibang daan pa. At sa gitna ng kaguluhan at pagtanggi, lumitaw ang isang halos tahimik, ngunit makapangyarihang figura. Isang lalaking sa kabila ng lahat na nakapaligid, ay patuloy na may tunay na ugnayan sa lumikha. Isang taong lumalakad sa salungat na direksyon ng sakit ng Diyos. Si Noy ay hindi lang matuwid. Siya ay may relasyon. Hindi siya nag-alay ng walang saysay na sakripisyo, kundi pakikisama araw-araw. At ito ang nagpapabago sa lahat. Sapagkat kapag ang puso ng Diyos ay nasaktan ng sariling nilikha, ang taos-pusong pakikipag-ugnayan ang siyang bumubuhay muli ng pag-asa. At sa pamamagitan ng ugnayang yon, nagsimula ng iguhit ang plano para iligtas ang anumang maaari pang iligtas. Sa gitna ng laganap na pagkabulok, kung saan ang kasamaan ay tila naging opisyal na wika ng sangkatauhan, may isang taong kakaiba ang himig. Ang panggalan niya ay No. At hindi siya isang mitolohikal na bayani na may kapangyarihang pambihira, ni isang relihiyosong fanatiko. Isa lamang siyang karaniwang tao na may hindi pangkaraniwang ugali. Lumalakad siya kasama ng Diyos. At iyon pa lang ay nagsasabi na marami. Sa panahon kung kailan ginawang biro ang banal, pinanatili ni Noy ang isang pambihirang espiritual na sensibilidad, at hindi ito nakalampas sa mata ng Diyos. Sabi sa Biblia, nakasumpong siya ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ngayon, bigyang pansin mo ito. Hindi siya pinili dahil siya ay perpekto. Pinili siya dahil siya ay may malasakit. Dahil hindi siya nagpaanod sa agos ng panahon. Nakikinig siya sa tinig na wala nang gustong pakinggan. Habang ang iba'y abala sa sariling kagustuhan, si Noy ay nakatingala sa langit, nagmamalasakit sa inisip ng Diyos. At sapat na iyon upang abutin siya ng biyaya. Isang detalye na tila maliit, ngunit ang epekto ay walang hanggan. Isipin mo kung gaano siya siguro katakataka sa paningin ng kanyang mga kapitbahay. Isang taong tapat sa gitna ng kasamaan. Isa na pinipili ang katotohanan kahit masakit. Hindi kabilang sa mga biro, hindi nagpapabenta sa kaginhawaan. Sa isang panahong ang paglihis ay pamantayan, ang pagiging matuwid ay halos nakakainsulto. Ngunit si Noy ay hindi naghahangad ng palakpak. Alam niya na ang katapatan ay hindi nasusukat sa kasikatan. At iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang kwento ay makapangyarihan pa rin hanggang ngayon. Isang bagay na kapansin-pansin, hindi hinanap ng Diyos ang karamihan. Isa lang ang hinanap niya. Isang pusong handang sumunod. Isang buhay na nakaayon sa katarungan. At ang individual na pagpiling ito ang naging simula ng plano para sa kolektibong kaligtasan. Sapagkat kung minsan, ang tanging kailangan ng Diyos upang baguhin ang isang henerasyon ay isang taong tumatangging madungisan. Si Noy ang naging punto ng pagputol, ang liko sa madilim na daan. Hindi dahil siya'y mas malakas, kundi dahil siya'y mas tapat. Napakalalim ng ugnayan ni Noy at Diyos na nagawa niyang sandin ang mga utos na tila katawa-tawa. Magtayo ng arka sa gitna ng turong lupa. Madaling pagtawanan. Ngunit hindi siya kumilos batay sa lohika ng mundo, kumilos siya ayon sa tinig mula sa itaas. At ang tinig na iyon, kahit minsan ay tila hindi karaniwan, ay kailanmay hindi nagkakamali. Naniwala si No. At ang paniniwalang iyon ang siyang sumuporta sa plano ng Diyos. Sapagkat bago pa siya lumutang sa tubig, matatag na ang kanyang pananampalataya. At mahalagang banggitin, ang pananampalataya ni Noy ay hindi pasibo. Hindi siya naghintay lang na bumagsak ang baha para makasiguro. Kumilos siya. Gumawa ng sukat sa kahoy, tinis ang panunuya, hinarap ang panlalay. Hindi bumagsak ang arka mula sa langit, itinayo ito sa pamamagitan ng pawis at katatagan. At dito lumilitaw ang isang mahalagang katotohanan, kapag tinawag tayo ng Diyos, sinasangkot niya tayo sa proseso. Kayang gawin ng Diyos ang lahat mag-isa,
ngunit pinili niyang ibahagi ang misyon kay Noah. At ang ugnayang iyon ang nagbago ng kasaysayan. Habang nagtatawanan ang mundo, patuloy sa pagpukpok si Noah. Habang nililibak siya, patuloy siya sa pagsunod. At nang magsara ang langit, huli na ang lahat para sa pagsisisi. Tanging pag-ani na lang ang natira. Si Noe ang naging tugon sa kalungkutan ng Diyos, isang paalala na kahit sa pinakaitim na yugto, maari pa ring makatagpo ng isang matuwid. Ngunit ang paghuhukom ay kumakatok na sa pinto, at ang arka ay hindi lamang silungan, ito'y palatandaan na may paparating na dakilang kaganapan. Nang matapos ang arka, hindi isang kwento ng mga hayop sa pila ang kasunod, kundi isang matindi, masakit at pinal na tugon. Ang baha ay hindi kapritso ng isang Diyos na padalos-dalos. Isa itong bunga ng isang katiwaliang lumampas na sa lahat ng hangganan. At kapag ang kasamaan ay naging sistema, ang paghatol ay hindi pagpaparusa, ito'y pagtatanggol. Parang isang doktor na, sa harap ng katawan na nilamon na impeksyon, kailangang kumilos upang mabuhay pa ito sa ibang anyo. Ang tubig ay hindi lamang dumating upang wasakin. Dumating ito upang linisin. Magsimula muli. Wakas sa isang siklong wala ng puwang para sa kabutihan. Totoo, mabigat pakinggan. Buong mundo tinanggay ng tubig. Masakit. Pero isipin mo, alin ang mas masakit? Isang Diyos na tahimik lang at walang ginagawa o isang Diyos na, kahit masakit, ay nakikialam? Ang pananahimik ng Diyos ay isang uri ng pagtalikod. Pero ang baha, kahit masaklap, ay isang tanda ng kanyang presensya. Ang desisyong yon ay hindi ginawa sa init ng ulo. Ito ay sinundan ng pagtitis, babala, at mga nabigong pagkakataon. Ilang henerasyon ang binigyan ng panahon upang magbago, ngunit tumanggi. At darating ang oras na para manatiling pag-ibig ang pag-ibig, kailangan nitong maging matatag. Ang baha ay siyang katatagan na iyon. Isang hangganang inilagay ng Diyos na may luha sa kanyang mga mata. Sapagkat gaano man kasakit, ang hayaan ang kasamaan na magpatuloy ng walang sagabal ay mas mabigat na kawalan ng katarungan para sa hinaharap. At ang hinaharap, noon, ay iniingatan sa loob ng isang sasakyang gawa sa pagsunod. Ang arka ay hindi lamang bangka, isa itong sagisag. Isang patunay na ang Diyos ay hindi basta nagbubura ng pahina. Lagi siyang may inililigtas. Lagi siyang naghihiwalay ng isang natitira. Lagi siyang nag-iwan ng pag-asa. Maging sa pinakamatinding hatol, may sinulit pa rin ang pagtubos na hinahabi sa gitna ng mga pangyayari. Ang baha ay hindi lamang wakas, ito ay paghahanda para sa panibagong simula. At si Noe, na deti mukhang isang baliw sa mata ng iba, gayon ay naging tagapangalaga ng bagong mundo. Habang tumataas ang tubig, siya'y lumulutang, hindi lang dahil sumunod siya sa mga tagubilin, kundi dahil naging tapat siya sa hindi nakikita. Ang katapatang ito, na sa iba'y kabaliwan, ang siyang nagpapabago ng lahat. Sapagkat ang pagtatayo para sa Diyos bago pa man dumating ang unos ay malinaw na tanda ng karunungang espiritual. Ang tunay na pananampalataya ay hindi naghihintay ng gulo, pinaghahandaan nito ang langit. At nakakagulat kung paano ang hatol ng Diyos ay laging may kasamang katahimikan. Walang kulog mula sa langit. Ulan lang. Maraming ulan. Isang ulang habang binabasa ang lupa ay naguhugas din ng kasaysayan. Ang daigdig bago ang baha ay inilibing sa ilalim ng tubig. Ang mga pagpili nito, mga paglapastangan, mga kayabangan, lahat lumubog. Ngunit ang kabutihan, ang tipan, ang buhay, mga ito'y nakatabi, lumulutang sa katarungan ng Diyos. At ito'y nagsasabi na malaki kung paano siya kumikilos, pinuputol niya, ngunit tanging ang may sakit. Ang hindi napapansin na marami, ang parehong Diyos na yon ay patuloy na nakamasid sa mga landas ng tao. At kahit matapos ang baha, hindi siya tumigil sa pagdalamhati kapag ang nilikha ay lumalayo sa lumikha. Sapagkat ang problema ay hindi kailanman ang tubig. Lagi itong ang puso. At kapag ang puso ay muling tumitigas, nagsisimulang maulit ang kasaysayan, sa ibang anyo, sa ibang mukha. Karamihan sa mga tao ay binabasa ang kwento ng baha na parang isang malayong kaganapan, na para bang nangyari ito sa isang galaksya na moralidad na matagal nang nawala. Pero ang ipinapakita ng Biblia ay mas malapit sa ating realidad kaysa sa gustong aminin na marami. Sapagkat ang mga bagay na nagpasakit sa puso ng Diyos noong panahong yon, ay nasa kalagitnaan pa rin natin ngayon. Ang walang preno na pagkamakasarili, ang pagbabaliwala sa karahasan, ang pagwawalang bahala sa katotohanan, lahat iyan ay patuloy pa rin namamayani. Ang kaibahan, gayon, wala nang ginagawang arka. Pero ang ulan, baka nagsimula na. Patuloy pa rin nakararamdam ang Diyos. At hindi ito poetic theology lang, ito ay spiritual na realidad. Kapag lumalaganap ang kawalan ng katarungan, kapag ang mga bata ay tinatapon na parang basura, kapag ang kasinungalingan ay ipinagdiriwang na parang talino, may bagay na dumadampi sa puso ng Diyos. Hindi natin pinag-usapan ang isang malamig na hukom sa langit.
Ang tinutukoy natin ay isang ama na pinapanood ang mga anak niyang winawasak ang sarili habang patuloy pa rin silang nakangiti. At maniwala ka, ang ngiting yon ay mas masakit kaysa sa isang sigaw ng kawalan ng pag-asa. May mga naniniwalang nasanay na ang Diyos sa kasamaan. Na dahil nasaksihan na niya ang napakaraming kasuklam-suklam, naging manhid na siya. Pero delikado ang paniniwalang yon. Ang pagiging sensitibo ng Diyos ay hindi nabawasan sa paglipas ng panahon, nananatili itong buo. Hindi siya nasasanay sa kaguluhan. Hindi siya nagbubulag-bulagan sa kawalan ng katarungan. Sa halip, kapag paulit-ulit na inulit ng mundo ang mga dating pagkakamali, muling nasasaktan ang puso niya. Hindi dahil nabigla siya, kundi dahil sa habag. Ang pagsisisi ng Diyos ay hindi kwentong tapos na. Posibleng nasasaktan pa rin siya sa kung ano ang nakikita niya ngayon. Sa mga nagsasabing sila'y sa kanyang ngunit namumuhay na parang wala siyang tinig. Sa mga gumagamit ng kanyang salita para sa pagyayabang, paghahati-hati, at pansariling kita. Sa mga may akses sa katotohanan pero pinipiling daanan ang kalsadang mas madali. At sa ganitong tagpo, may isang tahimik na tanong na umugong sa hangin, may natitira pa kayang noise sa panahon natin? May isang tao kaya na, kahit gumuho na ang lahat, ay patuloy pa ring nagtutayo? Na marunong pa ring makinig? Na patuloy pa ring lumalakad kasama ng Diyos habang ang lahat ay tumatakbo sa kabaliktaran? Sapagkat ang kwento ng baha ay hindi lang tungkol sa pagkawasak. Ito'y tungkol sa kung sino ang nanatili. Tungkol sa mga may lakas ng loob na lumanggoy kontra sa agos ng panahon, moral at espiritual. At kung tutusin, gayon, higit kailanman, kailangan ng mundo ang mga ganitong tao. Hindi iniligtas ni Noe ang sarili niya dahil lang nagtayo siya ng arka. Iniligtas siya dahil, bago pa man ang kahoy, itinayo na niya ang relasyon. Gayon, marami ang gusto ng arka, pero ayaw na intimacy. Gusto ng proteksyon, pero ayaw ng pagsunod. At marahil ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang lumulubog sa krisis, kalituhan at kawalan. Sapagkat ang tunay na arka ay nagsisimula sa puso. At hindi tulad ng kahoy, ito'y kailangang buuin araw-araw. Ang nakakakilabot pa, parami ng parami ang pagkakahalintulad ng ating panahon sa mga araw ni Noe. Hindi mo na kailangan na masusing pag-aral para mapansin. Ang mga haligi ng lipunan ay gumuguho, ang mga pagpapahalaga ay nawawala, at ang ulan ay papalapit na. Ngunit kahit ganoon, may panahon pa. May lugar pa para sa bagong uri ng pagtatayo. Isang pagtatayong hindi gumagamit na martilyo, kundi ng mga desisyon. At marahil ito mismo ang ayaw pag-usapan na marami, ngunit ikaw, malapit mo nang matuklasan. Kung nakarating ka hanggang dito, kaibigan, comment mo sa ibaba, nakarating sa dulo, para malaman ng lahat na ikaw ay taong tinatapos ang sinimulan, at nagustuhan mo ang video. Ngayon sabihin mo sa akin, kung titingnan ng Diyos ang buhay mong gayon, makikita ba niya ang dahilan parang ngumiti o para malungkot? Kayo ba ay may itinatayo na kalugod-lugod sa Kanya, o basta na lang nabubuhay sa gitna ng kaguluhan? Ang kwento ng Genesis 6 ay hindi lang tala ng nakaraan, ito ay salamin na inilalagay sa harapan natin ngayon. At ang tunay na tanong ay ito, ikaw ba ay nasa loob ng arka, o pinapanood mo na lang ang pagulan? Dahil sa mga panahong tulad nito, ang pagiging neutral ay isang ilusyon. O ikaw ay nakikisa sa puso ng Diyos, o nahahatak ka ng agos na mundo. Masakit man pakinggan, pero kailangang sabihin. Sapagkat marahil ang pinakadakilang gawa ng pag-ibig ay ito, gisingin ka bago pa dumating ang baha. Kung may tinamaan sa puso mo ang video na ito, huwag mong hayaang mamatay na lang ang damdaming yon. Ibahagi mo sa comments kung anong bahagi ang pinaka-nakaantig sa'yo. I-share mo rin sa isang kaibigan na kailangang makarinig ng katotohanan ito. At syempre, mag-subscribe sa channel at i-activate ang notifications. Dahil dito, hindi lang namin ipinapangaral ang uso, ipinapahayag namin ang mga bagay na kakaunti ang may tapang na sabihin.